Hello guys! Sa video na ito, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng 2x2 ID picture sa pinakamadali at maayos na paraan. Magagamit nyo din ito kung gusto nyo na kayo mismo ang gumawa ng sarili nyong ID picture o kaya naman pang negosyo o business nyo. Kung hindi mo pa napapanood yung isa kong ginawa na video tungkol sa one-click ready to print layout for Rush ID, pwede nyo rin panoorin mamaya yon pagkatapos ito dahil malaking tulong din yon sa inyo kung sakali. So tara, simulan natin! So una, magbukas tayo ng file. So open natin. Kunin natin yung image na dindownload natin galing sa Google. So yun naman yung mga free lang. Marami namang free sa Google eh. So ito yung example natin. Okay natin? Yan. So ang una kailangan gawin dito, syempre dapat gawin natin 2x2 yung size niya. Okay? So may kakatin natin yan. So crop natin. Tapos dito, tinuro ko to kung paano gawin eh. Dito sa taas. Yan. Ilagay yung 2x2 ID picture para maging 2x2 yung size niya. Click natin. Tapos, i-drag natin para maging 2x2 yung size. Kasi, hindi sakop yung mukha niya. So, drag lang natin. Tapos, igitna natin yung image. Siguro sa ilong natin itapat yung pinakagitna para sentrong-sentro. So, yan siya. So, naka-sentro na siya sa 2x2. Then, press natin OK. Okay? So, pag napresa natin yan, meron tayong 2x2 na size. So, yan na yan. 1, 2, 1, 2. So, pwede na naman natin makita sa ruler para sure tayo. Yan, o. Pwede natin gawing yung pixel, gawin natin inch para sure tayo. Okay? So, pagkatapos natin gumawa ng size na 2x2, ang kailangan naman natin gawin is i-cut natin yung image. Gawin natin white yung background. So, para gawin yon, quick selection tool gamitin natin. So, dito, drag lang natin to sa image natin na kakatin natin. So, sama natin pati yung katawan kasi mamaya may gamit yan kung bakit. Okay, so pag okay na lahat, zoom natin para makita natin yung mga gilid-gilid. So, meron sa ilalim ng tenga at sa baba ng tenga na naka-blue. So, i-decrease natin yung size ng brush natin. Tapos, hold Alt. Tapos, pindutin natin. Para hindi lalabas yung blue, hold Alt. Para mag-subtract siya or ma-minus. Dito rin sa kabila. Okay? So, pagtingin natin okay na yung selection natin. Okay na siguro to. Punta naman tayo sa Refine Edge. Okay? So, ito yan. Refine Edge. Tapos, pag makikita natin, di ba yung buhok, hindi siya naka-select ng maayos. So, para gawin ng tama yan, gagamit tayo mamaya ng Refine Edge tool. So, zoom muna natin. Check natin. Ayan, yan yung aayos natin, di ba? So, Refine Edge Tool dito yung makikita. So, ito yan. So, ang ginagawa ng Refine Edge Tool, pag binush mo siya, dinedetect ni Photoshop kung sino pa yung mga dapat kasama sa kinat natin na maayos. So, nabibase yan sa klase ng kulay at kalidad ng kulay. So, yan. So, nakita niya, bumabalik yung buhok niya. So, ang isa pang problema natin dito, tignan natin ha, is pixelated masyado yung image. Nakita niyo yung gilid? Diba kasi ang image naman talaga, gawa naman talaga sa pixel lahat yan. So, yan yon. So, para maayos yan, gagamitin natin dito. Adjust edge natin sa smooth. So, yun lang. So, dagdagan natin at least 2. So, smooth na kagad siya, diba? So, okay na. So, pag okay na tayo dyan, ibalik naman natin yung kulay ng buhok. So, zoom natin. Zoom in, zoom out natin. Kasi nagkaroon ng gray yan mamaya. Dyan makikita eh. So, balik natin, gamit lang tayo ng konting contrast. So, yan. Ayan, okay na siguro yan. So, pag-adjust pa natin konti. Yan. So, pag okay na yan, okay natin. Tapos, Control J para ma-duplicate. Pwede natin sigurong tanggalin to. So, meron tayong 2x2, tapos yung image natin nakalagay na doon. Okay, so mabilis lang, di ba? Lagyan natin ang background. So, dito click, solid color. Tapos, pili natin yung white background. Okay, so drag down natin sa pinakababa para lumabas yung subject image natin. So, palitan natin to BG for background. Ito rin, palitan natin ng pangalan siguro to. So, lagi pag sa Photoshop, lagi sana mas maganda lagyan natin ng pangalan yung layer natin. So, image. Okay? Bale, meron na tayong image
at saka white background. So, ang kailangan na lang natin is yung formal attire or suit. Dito natin kunin yan sa file. Ano tayo dito? So, itong suit na lang na to. Open natin. So, ito yung ilalagay natin sa kanya. So, move natin. I-drag natin sa kung saan natin siya ilalagay. So, drag down natin dito. Ilagay natin dito. Okay? So, adjust natin sa kanya. Yan. So, zoom out natin ng konti para makita. Ibaba natin yung opacity kahit 50% lang para makita natin yung totoong katawan ng subject natin. Kasi minsan, pag nilagay natin ng mga suit or formal attire, ang nangyayari, lumalaki yung ulo parang si Shrek. So, ito yung dapat ginagawa natin para matansya natin kung tama ba yung pagkakagawa natin or pagkakalagay natin. Mas maganda na kasi yung may pinagbabasihan tayo. Pag okay na, balik natin yung opacity. Tapos, tsaka natin i-adjust ngayon yung size at tsaka itsura ng formal attire natin or ng suit natin. So, adjust pa natin ng konti para pumantay sa kanya. Yan. So, dito naman, take your time lang din kasi dito lalabas kung maganda ba yung resulta natin. Okay? So, okay natin kung medyo okay na sa atin yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan para mas hindi flat tignan, i-warp natin. So, sa warp, lakihan natin yung balikat dahil lalaki siya. Siguro, kailangan medyo malapad. Tapos, yung suit, ibababa natin ng konti yung sa ilalim para kunwari talaga nakasuot, i-stretch natin ng ganyan. Okay? So, pag okay na yan, check natin. Tapos, yung sa leeg naman yung ayusin natin. So, sa leeg, right-click, warp ulit. Idikit natin ngayon yung kwelyo, paloob naman to. Kung yung sa baba palabas, dito naman sa kwelyo, dapat paloob palagi. So, dahan-dahan lang natin i-adjust hanggang sa makuha yung pinakatamang posisyon niya. So, dito rin, hindi naman kailangan mabilisan. Kailangan lang maayos. Okay, check natin kung okay na yan. So, yan na siya. Meron na kagad siyang suit. So, meron ditong sumobra na balikat. Ang gawin natin din, click natin yung layer ng image. Tapos, gamit tayo ng eraser tool. Or eraser tool. Okay, so yan na siya. So, meron na kagad tayong suit. Meron na tayong suit, merong image, tapos merong background. Bilis lang, di ba? Ganun lang naman kabilis yun, di ba? So, okay na siya. Check natin. So, kaya lang napansin ko parang medyo light yung kulay na to, no? Parang hindi bagay sa itsura niya kasi parang may shadow siya sa gilid. So, ito munang suit, lagyan natin ng pangalan. Siguro suit. Yan, sabi ko nga, kailangan lagyan natin ng name yung mga layer natin. So, para ma-adjust natin yung kulay ng suit, punta tayo sa adjustment. Dito sa brightness. Ibaba mo yung brightness. Yan. Adjust lang natin para bumagay sa itsura niya. Yung contrast naman, itaas natin para makita yung mga detalye naman ng suit natin. Yan, so medyo mas maganda natin yan, di ba? So, okay natin. Okay? So, meron na tayong suit, image, tsaka white na background. Okay, so Shift, Control, Alt, plus E para ma-merge natin yung layer. Nakita niyo sa taas. So, kahit ito, i-hide na natin. Okay na yan. So, i-retouch natin to. Adjustment, pwedeng sa brightness, i-adjust natin ng konti lang. Okay na siguro yan, okay natin. Pagkatapos, pwedeng i-retouch din yung muka. Gamit tayo na itong tool na to. Ang tawag dito, Spot Healing Brush Tool. So, zoom natin ha. Tapos, i-click lang natin to sa mga itim sa muka. I-click lang natin yan. Click lang natin din to. So, para matanggal, click natin. So, huwag naman yung sobra. Yung baka hindi naman na kayo makilala sa picture ng mga magulang nyo, ha? Yung tama lang din na pag-retouch natin. Okay, so yan lang. Para mas maging maayos tignan sa picture. So, sa banda dito siguro, meron siyang shade. Yan. So, siguro, lagyan din natin ng shade. Yung suit natin, lagyan din natin ng shade. Gamit tayo nito, Burn Tool. Okay, so itong ginagawa nito, din-dark niya or nagkakaroon ng shade. So, dito tayo sa top layer natin. Shade natin to. So, sundan natin yung shade kung ano yung shade sa mukha at sa leeg, ibig sabihin. So, dito lagyan din natin ng shade para kunwari naka-curve siya. So, para hindi masyadong flat tignan. So, yan. So, lagyan natin ng konting mga shade dito para mas maayos tignan siya. So, dito, kasi parang meron siyang shadow. Lagyan din natin ng shade dito para maayos tignan. So, yan. So, kung sarili niya naman yung image, so, mas maganda kung ma-retouch siya na maayos. So, yan na yun. Okay na. Meron na kayong 2x2 ID picture. Okay, so, pwede nyo na itong ipaprint kung sakaling kakailanganan nyo ng ID picture.
Okay? So, ang bilis lang, di ba? Kung meron po tayong natutunan at nagustuhan ang video tutorial na ito, pa-support po ng channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang bell para updated ka sa mga bagong video na gagawin natin. So, sana ikaw ay may natutunan at maraming salamat sa panonood.